Tiningnan ng ating bida si Eleanor nang may pagkadismaya habang nakangiti itong nagpapaliwanag na nakiusap siya kay Arson sa pamamagitan ng pagbanggit na mayroon silang malapit na relasyon. Gulat na gulat si Arson sa sinabi niya at napatawa ng pilit habang nagmamadaling ipinaliwanag na tama ang babae, at idinagdag na dahil si Eleanor ay may espesyal na ugnayan sa ating bida, wala siyang nagawa kundi papasukan ito. Sa sandaling iyon, ang supot ng pera na nakasuksok lang sa bulsa ni Arson ay nahulog at tumama sa sahig. Nagkalat ang mga gintong barya kahit saan, na agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Nanlamig ang ekspresyon ng ating bida habang dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang foxwing sword at binalaan si Arson na piliin ng mabuti ang susunod na sasabihin bago tinanong kung ibinahagi nito sa babae ang paraan ng paggawa ng mga gamit. Sa matinding takot, nagmamadaling itinanggi ito ni Arson at iginiit na pinapasak lang niya si Eleanor dahil sinabi nitong gusto lang nitong makita ang mga artifact. Mahina hong sinuportahan ni Eleanor ang paliwanag nito sa pagsabing hindi lang talaga matanggihan ng duwende ang kanyang kaakit-akit na alok. Agad na naalala ng ating bida kung paano suhulan si Arson kanina ng bag ng ginto ni Eleanor, dahilan upang lalong mag-alab ang kanyang galit. Malupit niyang tinanong kung pinapasak ba talaga siya ni Arson dahil lang gusto nitong makita ang mga artifact, at pagkatapos ay pinaratangan nitong walang hiya sa pagtanggap ng bayad para sa confidential na impormasyon habang ipinagkanulo ang kanyang tiwala. Malamig na idineklara ng ating bida na karapat-dapat mamatay si Arson. Sa matinding panik, nakiusap si Arson na maghintay muna at iginiit na magbabago ang pakiramdam ng ating bida kapag nakita na nito ang gamit. Walang pakialam na sumagot si Knox na maaari naman niyang kunin ang gamit pagkatapos mamatay ni Arson. Sa kagustuhang mabuhay, tinakpan ni Arson ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at nagmamadaling tinanong kung talagang balak ng ating bida na baliwalain ang impormasyong hawak niya tungkol sa espada. Nangako siyang ibibigay ang impormasyon ng libre kung patatawarin lang siya ng ating bida. Pagkarinig sa alok na iyon, sa wakas ay kumalma si Knox at isinauli ang kanyang sandata, sabay sabing sobra na ang biro. Agad na nakahinga ng maluwag si Arson matapos na halos mamatay. Samantala, tahimik na nagmuni-muni si Knox na alam na pala ni Arson ang impormasyon tungkol sa Stormbringer at naisip na tunay na kahanga-hanga ang intelligence network ng lalaking ito. Naalala niya na ang Stormbringer ang espadang gamit ng unang Patriarch, na sinasabing gawa mula sa mga kaliskis ng isang Black Dragon, at lalo itong lumalakas sa pamamagitan ng pag-ubos ng mana. Bukod sa mga detalyeng iyon, halos wala siyang alam. Pagkatapos mag-isip ng sandali, naupo si Knox at pumayag na pakinggan ang impormasyong nakalap ni Arson, bagaman una niyang hiniling na makita ang gamit. Agad na pumayag si Arson at nagmamadaling umalis para kunin ito. Nang ipakita na ang artifact sa harap niya, gulat na tiningnan ito ng ating bida. Inilantad ng status window ang impormasyon ng gamit. Ang wind-infused chainmail, isang upper mid-grade na gamit na may katangiang hangin na nagbibigay ng stamina, nagpapabilis ng paggalaw ng 1.2 beses, nagpapababa ng pisikal at mahikal na pinsala ng 15%, at nagbubukas ng katangiang body blessed by the wind. Habang binabasa ang mga detalye, kitang-kita ang pagkagulat ng ating bida. Sa loob-loob niya, naisip niyang sa ganyang mga stats, hindi siya matatalo kahit paatakihin siya ng isang buong grupo ng mga ordinaryong knight at mage ng sabay-sabay. Natuwa rin siya na ginawa ni Arson ang gamit bilang magaan na chainmail, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng malaya habang itinutago ito sa ilalim ng kanyang damit para walang makapansin. Sa huli, pinuri ng ating bida ang gamit sa pagsabing hindi ito masama. Mapagmataas na tumawa si Arson at nagmalaki na ganoong klaseng gawa ay sa kanya lang magmumula, na binibigyang diin na ang magaan na disenyo ay nagsisiguro ng mas magandang fit at galaw. Iniba ng ating bida ang usapan at inanunsyo na ngayong nasuri na niya ang gamit, oras na para simulan ang proseso ng enhancement. Tiningnan siya ni Arson ng gulat at tinanong kung seryoso ba siya. Sumagot si Knox na ang gamit na walang enhancement ay walang saysay. Kinakabahang ipinaliwanag ni Arson na duda siyang makakagawa pa siya ng ganoon ulit. Maging si Eleanor ay maingat na nagsabi na parang sobra na ang enhancement. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, mahigpit na iniutos ng ating bida na magpatuloy siya. Nag-aalinlangan pa rin, inamin ni Arson na ayaw man niyang aminin,
pero marami siyang nasirang mga gamit kamakailan habang sinusubukang i-enhance at muntik na siyang mamatay dahil doon. Nagtataka, tinanong ng ating bida kung sino ang huling taong nagtiwala sa kanya ng enhancement. Malalim na bumantong hininga si Arson at sumagot na si Pericles iyon, na sinubukang patayin siya pagkatapos. Idinagdag niya na halos hindi siya nakaligtas dahil pinigilan siya ng kasama ni Pericles. Habang naaalala ni Arson ang nakakatakot na alaala at nangangatog sa takot, parehong napagtanto ni Knox at Eleanor na ang kasamang pumihil ay walang iba kundi si Leon. Nang walang pag-aalinlangan, naglagay si Knox ng bato sa mesa at iniutos kay Arson na magpatuloy sa +10 enhancement. Tiningnan ni Arson ang bato ng may pag-aalinlangan bago nag-atubiling pumayag sa kondisyong hindi siya pananagutin ng ating bida kung may magkamali. Sinimulan ni Arson ang pag-enhance ng armor. Ilang sandali ang nakalipas, inanunsyo ng status window na ang +10 enhancement ng wind-infused chainmail ay matagumpay na nagtagumpay. Napazigaw sa tuwa si Arson habang si Knox naman ay nakangiti ng may kasiyahan sa kanyang isip, iniisip na ang gamit ni Pericles ay naging sakripisyo para sa sarili niyang enhancement. Pagkatapos ng proseso, humarap si Knox kay Eleanor at magalang na tinanong kung maaari muna silang pagbigyan ng sandali. Inayos ni Eleanor ang kanyang buhok at magalang na pumayag, bagaman humiling siya na maglaan si Knox ng oras para sa kanya mamaya dahil mayroon siyang gustong itanong. Pinaalalahanan din niya ito na huwag kalimutan ang kontrata tungkol kay Shane, o mas tamang sabihin, ang kontrata tungkol sa kanya mismo. Bagaman medyo hindi mapalagay, tahimik na pumayag si Knox. Kumaway ng palm si Eleanor bago umalis, at sinabing magkikita na lang sila mamaya. Pagkaalis niya, humarap si Knox kay Guthrie, na agad na tumugon sa kanyang batang kamahalan bago binigkas ang spell na silence. Isang nakaselyadong barrier ang nabuo sa paligid nila, na nagsisigurong walang makakaalam sa kanilang pag-uusap. Sinimulan na ni Arson ang seryosong pagsasalita, na ipinaliwanag na ang House Rainhafer ay nagsimula umigit kumulang 200 taon na ang nakalilipas. Inilantad niya na ang unang patriarch, si Jean von Rainhafer, ang bumuo sa pamilya mula sa wala at may sapat na lakas para duminahin ang buong kontinente na parang isang kataas-taasang pinuno. Mapag-isip na sinabi ng ating bida na 200 taon na ang nakalilipas ay bago pa ang pagtatatag ng Arkheim Empire. Kinumpirma ito ni Arson at ipinaliwanag na ang kasaysayan ng House Rainhafer ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Idinagdag niya na mayroong mas nakakagulat na tsismis na nagsasabing si Jean von Rainhafer ay isa palang demonyo. Ang revelasyong iyon ay nag-iwan sa ating bida na lubos na nagulat. Nilinaw ni Arson na tsismis lang iyon, pero ayon sa kwento, ang unang patriarch ay nagtaglay ng kapangyarihan ng demonyo. Gamit ang kapangyarihang iyon, sinasabing pinatay niya ang banal na enchanted beast na kilala bilang Black Dragon at ginawa ang Stormbringer mula sa mga kaliskis, balat, at ngipin nito. Ang mga iniisip ng ating bida ay agad na napunta sa kanyang ina. Mapait niyang naalala na isang demonyo ang pumatay sa kanya at hindi niya matanggap na ang founder ng kanyang sariling bahay ay maaaring demonyo rin. Habang kinakuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, inamin niya na kahit naiintindihan niya ang posibilidad, napakahirap pa rin para sa kanya na tanggapin ito. Sumang-ayon si Guthrie, na nagsabing kung ang unang patriarch ay tunay na demonyo, hindi sana dumanas ng ganoong trahedyang katapusan ng Madam. Tumango si Arson ng mapag-isip at inamin na ganoon din ang pakiramdam niya, bagaman sinabi rin niya na ang 200 taon ay maraming kayang baguhin at baka maging dahilan pa ng korupsyon ng mga ganitong nilalang. Pagkatapos ay napagtanto niya na baka neinsulto niya ang House Rainhafer at taos-pusong humingi ng tawad. Umiling si Knox at siniguradong ayos lang iyon, idinagdag na salamat kay Arson, nakakuha siya ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kanyang bahay at sa Stormbringer. Sa mas positibong panig, biglang inilantad ni Arson na naniniwala siyang baka kaya niyang i-enhance ang Stormbringer mismo. Agad na nagulat si Knox at tinanong kung totoo bang posible iyon. Ipinaliwanag ni Arson na maraming misteryosong artifact sa buong kontinente, lalo na sa tuyot na silangan at sa mga lupain kung saan dating nakatayo ang Cthulhu Kingdom. Binanggit niya ang mga maalamat na gamit tulad ng Cold Moon, na gamit ni Luna ng mga lunatics at ang Espadang Dusk, na ginamit noon ng ama ng ating bida. Gayunpaman, sa lahat ng mga artifact na iyon, ang Stormbringer ang nangunguna.
Ang tunay na problema, ayon kay Arson, ay ang talam na may malalim na bingal at nangangailangan ng pagkukumpuni. Naghinanakit siya na kung makakakuha lang ng mga kaliskis o pangil ng dragon, maaaring maging posible ang pagpapanumbalik nito. Natigilan si Nox sandali bago inilabas ang mga kaliskis ng isang white dragon at mahinahong tinanong kung sapat na ba ang mga iyon. Nanlaki ang mga mata ni Arson sa matinding gulat nang makilala niya agad ang mga ito bilang mga kaliskis ng isang adult ice dragon. Hindi makapaniwala kung paano nakuha ng ating bida ang isang bagay na napakahalaga. Tinanong niya kung saan ito galing. Casual na sumagot si Nox na siya mismo ang pumatay sa dragon, muntik nang tumalon si Arson sa pagkagulat, ngunit mahinahong sinabi ng ating bida na nais niyang panatilihing sikreto ang bagay na iyon kaya wala na siyang sasabihin pa. Tinanong lang niya kung kayang kumpunihin ni Arson ang espada. Sumagot si Arson na mahirap ibalik sa perpektong kondisyon ang Stormbringer, bagaman sa kalidad ng mga materyales na iyon, naniniwala siyang kaya niya itong kumpunihin ng malaki. Kontento na, tumayo si Nox at tinanong kung gaano katagal ang proseso. Buong tiwalang sinabi ni Arson na kung magsisimula siya agad, matatapos niya ito sa loob ng 1 buwan. Agad na sumagot si Nox na babalik siya pagkalipas ng 2 linggo para kunin ito. Wala nang nagawa si Arson kundi titigan siya ng blanko, habang tahimik na binigyan siya ng ating bida ng tingin na tila nagtatanong kung may problema ba. Napagtantong wala na siyang magagawa, napilitang tinanggap ni Arson ang imposible na schedule at nagbulong na kailangan lang niyang mabuhay sa pamamagitan ng pagpupuyat. Hiniling din niya na panatilihing sekreto ng ating bida ang bagay na iyon sa babaeng may reddish-brown na buhok dahil nangako na siyang gagawan ito ng mga gamit at kailangan niya itong ipagpaliban. Bahagyang ngumiti si Nox at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, tahimik na nagmuni-muni si Nox sa lahat ng kailangan niyang gawin mula sa sandaling iyon. Nagpasiya siyang maghanda para sa darating na digmaan, alamin ang mga sikretong nakapalibot sa unang patriarch, at gabayan ang mundo patungo sa mas mabuting katapusan kaysa sa pagkawasak na naghihintay dito. Naniniwala siyang kung magagawa niya ang mga layuning iyon, sa huli ay magtatagumpay siya laban sa unang prinsipe. Desididong hindi sumuko ng ganoon lang kadali, nanumpa si Nox na uukitan niya ang kanyang sariling landas. Tulad ng kilalang troublemaker ng House Rainhafer sa ilalim ng pulang langit, si Prinsipe Louis ay nakatayo sa tuktok ng isang bangin habang pinapanood ang isang hukbo ng mga demonyo. Tahimik niyang idineklara na kapag natapos ang digmaan, sa wakas ay ililigpit na niya ang kanyang nakababatang kapatid pagkatapos ng napakahabang panahon. Nagpakita si Louis ng isang masamang ngiti habang si Rick ay bahagyang sumang-ayon na tunay ng napakatagal na panahon na nga. Si Garin ay magalang na lumuhad sa harap ni Amdusias habang iniutos ng huli na dapat nang asikasuhin si Nox von Rainhafer. Tinanong kung ilang archduke na ang napatay ng pas-away na batang iyon at nagbabala na kung hindi nila siya mapipigilan, walang nakakaalam kung ano pang mga variable ang lilito. Sa makatuwid, idineklara ni Amdusias na binibigyan niya si Garin von Rainhafer ng misyong patayin ang kanyang nakababatang kapatid, si Nox von Rainhafer, at nangakong kung magtatagumpay siya, ang mga hukbo ng Demon Realm ay ilalagay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngumiti ng malupit si Garin habang tinatanggap ang utos, idineklara na ang unang misyong ipinagkatiwala sa kanya ni Lord Amdusias ay matatapos ng walang palya, at tiyak na iaalay niya ang bangkay ng ating bida von Rainhafer. Tila nakaramdam ng isang masamang pangitain, tahimik na itinaas ni Ella Leonor ang kanyang pendant at binigkas ang pangalan ng ating bida sa malalim na pag-iisip. Sa sandaling iyon, napansin ng mga mamamayan ng bayan ang isang tropa ng mga sundalo na lumitaw sa harap ng mga pader ng lungsod. Ang commander sa ibabaw ng kanyang kabayo ay itinaas ang kanyang espada ng mataas at ipinahayag sa mga tao ng imperyo na ang panahon ni Emperor Esteban ay natapos na. Inanunsyo niya na ang Imperial Palace ay napalibutan na at lahat ng Imperial decrees ay wala ng bisa. Mula ngayon, ang bagong emperador ng Archheim Empire ay idedeklara na bilang ang unang prinsipe, Louis von Archheim, at ipinahayag niya ang bukang liwayway ng isang bagong imperyo sa lahat ng mamamayan nito. Ang mga tao sa bayan ay nagpanik at tumakas sa takot habang ang Prinsipe Louis ay nagkrus ng braso ng may kapalaluan habang pinapanood ang kaguluhang nagaganap. Si Penelope, na hindi matanggap ang mga aksyon ng kanyang kapatid, ay galit na nagtanong kung ano ang nasa isip niya sa pagbibihag sa mga kadit ng Elden Academy, iginiit na malinaw na lumampas na siya sa linya.
Ngumiti lang si Louis at malamig na sumagot na dapat na siyang tumigil sa pagtawag sa kanya ng kapatid, dahil dumating lang siya para kunin ang sa kanya ay nararapat. Ang mga estudyante ng akademya ay nanginig sa takot, at napagtanto ni Penelope sa kanyang isip na ang unang Prinsipe Louis ay inayos ang buong pangyayari upang makakuha ng mga anak ng mga marangal na pamilya sa buong bansa bilang mga hostage. Itinaas ni Louis ang kanyang espada ng mataas at idineklara na ang bagong araw ng Arkham Empire ay magbibigay ng liwanag doon, at ang kulog nito ay tatama sa bawat peste na mga ngahas na kumontra sa kanya. Iniutos niya sa lahat na iuko ang kanilang mga ulo at lumuhod kung gusto nilang sumunod sa kanya. Nag-alinlangan ang mga estudyante bago ang kanyang utos, na nagdulot kay Louis na magalit ng husto. Bigla niyang hinablot ang isa sa mga estudyante sa kanyang kwelyo at sa isang brutal na pagampas ng kanyang espada, pinugot ang ulo ng kawawang bata. Ang nakakapangilabot na tanawin ay iniwan si Penelope na lubos na nagulat. Pagkatapos, mahinahong idineklara ni Louis na ang mga karaniwang tao at mga maharlika ay mamamatay lahat kung lalaban sila sa kanya. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng dugo habang nagsasalita. Si Mr. Gope ay parehong nasindak sa kalupitan ni Louis at lumingon kay Rick nang may panik, sumisigaw na walang sinuman ang nagsabi sa kanya na lalala ng ganito ang mga bagay. Natatakot siya na kung magpapatuloy ang sitwasyon, ang kanilang merchant company ay hindi na kailanman makakapagnegosyo sa sinuman, at kung dumating ang mga hukbo ng mga marangal na pamilyang iyon, wala silang magiging paraan para harapin ang mga kahihinatnan. Sumagot si Rick nang may masamang ngisi, tinutuya siya sa hindi pa rin pag-unawa sa sitwasyon at tinatawag siyang wala ng iba kundi basurang tao. Ang sagot ay nagpuno kay Mr. Gope ng takot habang isinusumpa ang kanyang sarili dahil sa kanyang kahangalan, naghihinagpis na nakagawa siya ng isang akto ng kabaliwan. Samantala, si Louis ay nagpakita na walang intensyong tumigil sa kanyang paniniil at muling itinaas ang kanyang espada, na iniutos sa lahat na manampa ng kanilang katapatan sa bagong araw. Sa ibang lokasyon, isang mabangis na labanan ang naganap sa pagitan ng magkapatid na Rainhafer. Idineklara ni Garin na para sa kapakanan ng bahay at sa mas malaking adhikain, si Knox von Rainhafer ay dapat mamatay doon. Hindi natinag, tinuya siya ng ating bida sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano katawa-tawa para sa isang taong nawalan na ng pangalang Rainhafer ang magsalita tungkol sa bahay at sa mas malaking adhikain. Ang insulto ay matagumpay na nagpagalit kay Garin, na sumigaw na puro salita lang si Knox bago nagpakawala ng malakas na hiwa. Malamig niyang sinabi na titingnan niya ngayon kung totoo ba ang galing ng ating bida. Hinarang ng ating bida ang walang tigil na atake ni Garin habang nakikipaglaban ito na parang baliw na demonyo na desididong sirain ang kanyang nakababatang kapatid. Bagaman desperadong umiwas si Knox sa sunod-sunod na mga hampas, nabigo pa rin siyang iwasan ang isang mababaw na hiwa sa kanyang mukha mula sa talim ni Garin. Itinaas ni Garin ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at naghatid ng isang mapangwasak na pababang hiwan na nagpatalsak sa ating bida pabalik. Damang-dama ang napakalakas na puwersa sa likod ng atake, inamin ng ating bida sa kanyang sarili na sa kabila ng kanyang matatapang na salita, ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay napakalaki. Inamin niyang ang kanyang kalaban ay si Garin von Rainhafer, ang panganay na anak, na dating itinuturing na magiging patriarch ng pamilya, at napagtanto na ang kanyang swordsmanship lang ay malayo pa sa sapat para harapin siya. Mapang-asar na tinuya siya ni Garin, na nagsabing masyado pang maaga para hamanin siya ng ating bida at nagmumungkahi na iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas sa ganoong liblib na nayon. Kinutya ng ating bida ang akusasyon at sumagot na hindi siya kailanman tumakas. Binalaan niya si Garin na makinig ng mabuti dahil wala siyang intensyong mamatay ng tahimik at sa halip ay idineklara na ang mismong lugar na ito ang magiging libingan ni Garin. Galit na sumigaw si Garin na nananatiling mayabang si Knox gaya ng dati sa kabila ng pagiging kanyang hanggal na nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, inactivate ng ating bida ang skill na Aura of the Genius Plus, na naging dahilan upang ang kanyang persepsyon sa mundo ay maging matalas habang ang bawat paggalaw sa paligid niya ay nagiging malinaw. Gamit ang step of light, first step, bigla siyang sumugod pas-ulong ng may bilis na nag-iwan kay Garin na gulat. Pagkatapos, ay nagpakawala si Knox ng Black Sword Art First Half Shadow Blade Slash laban sa kanya.
Gayunpaman, ang atake ay napatunayang masyadong mababaw at si Garin ay lumabas na halos walang pinsala habang galit na nagtatanong kung paano naglakas loob si Nox na atakihin siya. Sa loob-loob niya ay nayanig, napagtanto ng ating bida na ang kanyang atake ay hindi tumagos ng sapat. Dahil sa matinding galit, umalangaw-ngaw ang sigaw ni Garin na si Nox ay wala lang kundi isang hamak na pulubi, bago siya gumanti ng isa pang malupit na hiwa. Halos hindi na nakailag si Nox sa atake. Agad pagkatapos nito, inutusan ni Garin ang kanyang mga tauhan na maghanda at tapusin na si Nox. Habang papalapit ang mga sundalo ni Garin upang umatake, mabilis na naging dehado ang sitwasyon para sa ating bida. Subalit, dumating si Christopher sa tamang oras para protektahan siya, at magalang na inanunsyo na siya, si Christopher, ay dumating para tulungan ang batang kamahalan sa perpektong pagkakataon. Pagkatapos, mula sa likuran ng ating bida, isang pamilyar na boses ang biglang tumawag sa kanyang pangalan. Nakatayo sa gitna ng mga sundalo ang isang babaeng may pulang buhok at matatag na mga mata, ang kanyang determinado at pamilyar na anyo ay agad na nakilala. Masayang tinawag ng ating bida si Eleanor habang ang babaeng may pulang buhok ay nagrereklamong nagtatampo na kung mawawala siya ng ganoon lang ng walang pasabi, hindi malalaman ng iba kung ano ang gagawin. Inamin nito na nagulat siya at kung hindi dahil sa pendant, hindi niya malalamang nandoon pala ito, at idinagdag na akala niya talaga ay may masamang nangyari sa kanya. Dahan-daang hinawakan ng ating bida ang pendant sa kanyang leeg at sumagot na dumating pa rin naman siya, at idinagdag na alam niyang darating ito. Ang kanyang tapat na mga salita ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Eleanor, at namula siya bago nahihiyang sumagot na kung magsasabi ito ng ganoon, hindi niya alam kung paano siya dapat mag-react. Sa sandaling iyon, nagsalita si Garin ng may paghamak, na nagsasabing mukhang gumamit lang si Nox ng mababaw na trick pero hanggang doon lang iyon. Idineklara niya na kahit gaano pa magsikap si Nox, hindi siya kailanman magiging katapat nito. Habang tinitingnan siya ng ating bida, tahimik niyang sinuri na ang mga salita ni Garin ay hindi lang basta pagyayabang. Napagtanto niya na ang hukbong binili ni Garin ay napakalaki at ang kanyang galing ay higit pa sa kayang harapin ng isang ordinaryong flag bearer ng bahay. Mahinahong sinagot ng ating bida ang pangungutya sa pagsabing nagtagumpay lang si Garin na dungisan ang pangalan ng Rainhafer at tinawag itong Hangal. Sumagot si Garin na ang mga salitang iyon ay hindi niya gustong marinig mula sa isang kahihiyan ng bahay na tulad ng ating bida. Idinagdag niya na kung nanatili lang sana si Nox sa labas ng mga usapin, baka napanatili pa nito ang kanyang buhay, bago tinanong kung bakit niya naglakas loob na kumontra sa kanya. Hindi na gustong makinig sa mga walang saysay na salita, binalaan siya ng ating bida na itigil ang kahangalan at hawakan ng maayos ang kanyang espada kung ayaw niyang kumalat ang balita na siya ay natalo sa espada ng kahihiyan ng House Rainhafer. Ang mga salita ng ating bida ay muling nagpagalit kay Garin, na sumigaw na talagang nakakaubos ng pasensya si Nox at inutusan siyang itaas ang kanyang espada. Kinakabahang tinanong ni Christopher kung magiging okay ba talaga si Nox, at inaming kahit si Nox pa iyan, si Garin ay dating iginagalang bilang lehitimong tagapagmana ng House Rainhafer, kaya hindi niya mapigil ang mag-alala para sa kaligtasan nito. Bago pa matapos magsalita si Christopher, binaliwala ng ating bida ang pag-aalala bilang katawa-tawa at malinaw na sinabing hindi siya kailanman matatalo sa isang hamak na basura tulad ni Garin. Sa pagtingin sa nag-aalalang mukha ni Christopher, tahimik na naisip ng ating bida na naiintindihan niya kung bakit nag-aalala si Christopher. Naisip niya na na-master ni Garin ang lahat ng tatlong teknik ng unang kalahati na ipinasa sa loob ng House Rainhafer at na-master pa ang mga teknik na mas malakas kaysa sa naunang dalawa. Gayunpaman, habang humahakbang pas-ulong, tiniyak ng ating bida kay Christopher na kung nag-aalala ito sa ikatlong teknik ng bahay, hindi niya dapat gawin iyon, at sa halip ay magtiwala sa isa na kanyang pinag-alaya ng katapatan. Patuloy na nanuya si Garin, na nagsasabing tiyak na mukhang kampante si Nox, ngunit hindi siya kailanman maaabot ng kanyang espada, at idineklara na magiging seryoso na siya mula noon. Sumugod si Garin ng direkta sa kanya at naglunsad ng frontal attack. Hinarang ng ating bida ang malakas na hiwan ng kanyang kalaban. Napazigaw si Christopher sa matinding pag-aalala para sa batang kamahalan. Ngunit sa sandaling iyon, ang isa sa mga tauhan ni Garin ay biglang umatake kay Christopher at sinabihan itong itigil ang pag-aalala sa batang iyon dahil ang sarili niyang buhay ay nasa panganib na.
Pinaalalahanan ng mga kalaban si Christopher na ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay nagsimula na. Inilabas ni Christopher ang kanyang kapangyarihan at ibinagsak ang kanyang sandata sa lupa, na nagpadala sa mga kalabang puwersa na tumalsik papalayo. Inutusan ni Eleanor ang lahat ng tropa na suportahan si Christopher at idineklara na kailangan nilang ubusin ang mga puwersang nanggugulo sa Arkheim Empire. Ang hukbo ni Eleanor ay sumali sa labanan at ang dalawang panig ay nagbanggaan ng matindi. Dahil sa kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban, madaling pinatay ni Christopher ang kanyang mga kaaway. Samantala, tinamaan si Nox ng isa sa mga hiwa ni Garin. Pero salamat sa proteksyong nakatago sa ilalim ng kanyang damit, nanatili siyang ligtas pansamantala. Tahimik niyang naisip na salamat sa chainmail na suot niya sa ilalim, naging mas madali ang pagtitiis sa mga atake. Naisip niya na maaaring tumaas ang hirap ng inner lunatic, pero maswerte siya na naghanda siya ng maigi para sa totoong laban. Napansin ni Garin na mukhang naghanda ng husto si Nox para labanan siya. Pagkatapos, habang naglalabas ng maitim na kapangyarihan, idineklara niya na kung naniniwala si Nox na ang gamit na iyon ay magdudulot ng pagkakaiba, nagkakamali siya. Agad na nabalot ang paligid ng napakalaking madilim na enerhiya ni Garin. Blanko ang tingin ng ating bida habang napagtanto niyang ang kapangyarihan ay binubuo ng mga itim na talulot. Inanunsyo ni Garin na ipapakita niya sa ating bida ang isang espesyal na bagay at ilalantad ang dahilan kung bakit siya ang bagong master ng House Rainhafer. Tumalon ng mataas sa hangin, pinakawalan niya ang teknik na Shadowblade Flower Rain, winasiwas ang kanyang espada at nagpadala ng hindi mabilang na matatalim na itim na talulot patungo sa ating bida. Sa pagkakita sa delikadong sitwasyon, sumigaw si Christopher ng may pag-aalala para sa batang kamahalan, habang si Eleanor ay sumigaw rin ng pangalan ng ating bida ng may alarma. Sa sandaling iyon, winasiwas ng ating bida ang kanyang espada at winasak ang mga talulot habang kinokontra ang pag-atake ni Garin. Bagaman ilang talulot ang humiwa at punit-punit ang bahagi ng kanyang damit, patuloy siyang sumasabat ng walang tigil at winuwasak ang bawat papalapit na talulot. Nang lumapag si Garin sa lupa, mapagmataas niyang tinanong kung ano ang pakiramdam nito at ipinahayag na ito ang ikatlong teknik ng unang kalahati na ipinasa sa loob ng House Rainhafer, ang Shadowblade Flower Rain. Mapagmataas niyang idineklara na ang taong ipinanganak mula sa ganoong kababang ina ay hindi kailanman matututo ng ganoong teknik kahit sa kabilang buhay. Bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang kawalang galang na mga salita, pinutol siya ng ating bida ng mapang-asar at tinanong kung iyon na ba talaga ang lahat ng kaya niya. Sa pagkakita sa itsura ng ating bida ng malinaw, kapwa sina Christopher at Eleanor ay nagulat. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Garin na nagpatuloy, sumisigaw na hindi pa rin napagtatanto ng ating bida ang kanyang lugar. Sa isang baliw na ekspresyon, itinuro ng ating bida ang kanyang espada kay Garin at ngumiti ng mapanghamak habang sinabing hindi pa rin alam ni Garin kung paano maayos na gamitin ang teknik na iyon sa espada. Galit na tinanong ni Garin kung anong uri ng kahangalan iyon, pero di nagtagal ay nasindak siya at sa loob-loob ay tinanong kung ano ang aura na nagpapanindig ng balahibong ito. Naisip niya kung ano ang nakakatakot na enerhiya na naramdaman niya mula sa hamak na taong iyon. Sa ibang dako sa mga estudyante, natapos na ni Luis ang isang massacre, ang kanyang mga damit at espada ay nabahira ng dugo. Hindi matanggap ang ganoong kalupitan, sumigaw si Penelope na naging kaiyahiya na siya. Tinanong ni Luis kung ano ang naiintindihan nito para kausapin siya sa ganoong paraan. Pinaratangan niya itong minamaliit siya dahil lang mayroon siyang kaunting talento sa mahika at mapang-asar na tinanong kung naniniwala ba itong kakampi ang buong mundo sa kanya. Tumatawang baliw, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang unang Prinsipe Luis, ang lehitimong tagapagmana ng Arkheim. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw at malamig na tinawag siyang isang piraso ng basura. Tinanong ni Luis kung ano ang kakasabi lang, at pagkatapos ay humakbang si Paracelsus para harapin ang kontrabida bago inulit muli na tinawag niyang basura si Luis. Ang mga hiyaw ng mga kawawang estudyante ay umalingaw sa paligid habang nasasaksihan nila ang brutal na massacre ng prinsipe. Pinilit ni Paracelsus na pigilan ang kanyang galit habang naaalala ang babala noon paman, natandaan na kung nais niyang mamatay ng payapa, hindi siya dapat kailanman kumontra sa Arkheim, ang pamilya ng imperyo, dahil sila ay delikado at tiyak na kukunin nila ang lahat ng mayroon siya sa isang paraan o iba pa.
Hindi mabilang na estudyante na ang namatay sa ilalim ng espada ni Luis, at nagngit-ngit ang mga ngipin ni Periselas habang iniisip kung, upang hindi kumontra sa pamilyang imperial, kailangan ba talaga niyang tumayo lang doon at panuulin ang ganoong sakuna. Tinanggihan niya ang ideya bilang katawa-tawa at nagpasiya na papatayin niya si Luis maging prinsipe man siya o hindi. Sa pagtingin kay Luis ng may paghamak, nagbulong si Periselas na isa siyang basura. Pagkarinig nito, tinanong ng mapagmataas na prinsipe kung ano ang kakasabi lang niya. Nang walang pag-aalinlangan, nilinaw ni Periselas na tinawag niya itong basura. Tumawa si Luis nang hindi makapaniwala at tinanong kung iniinsulto ba ni Periselas ang pamilyang imperial, at kung iniinsulto ba siya nito, ang prinsipe mismo. Hindi na matiis ang pagmamataas ni Luis. Idineklara ni Periselas na ang isang taong kumukuha ng buhay ng mga inosenteng estudyante at walang habas na winawasiwas ang kanyang espada ay hindi isang taong maituturing niyang prinsipe. Pagkasabi niyon, humarap siya sa mga nangangatog na estudyante sa kanyang likuran at tinanong kung bakit nakapako ang lahat. Hinimok niya silang tumayo at lumaban, tinatanong kung gusto ba talaga nilang mawala ang kanilang buhay ng walang saysay. Nag-alinlangan ang mga estudyante at ang katahimikan ay bumalot sa hangin sa loob ng sandali bago inamin ng ilan sa kanila nang may takot na kung kumontra sila sa prinsipe doon, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga pamilya o sa kanilang mga magulang. Ang iba naman ay unti-unting nagsimulang questionin si Periselas sa halip, na iginigiit na siya, isang hamak na karaniwang tao, ay hindi posibleng makaintindi sa pinagdadaanan nila. Ang ilan ay sumigaw pa para sa kanyang kamahalan na unahin munang patayin si Periselas. Sa kaduwagan, itinulak nila si Periselas pasulong bilang kalasag. Nadismaya sa kanilang kahinaan, nagpakawala si Periselas ng mapait na tawa at nagsabing sa huli, sila mismo ang naglalagay ng tali sa kanilang sariling leeg. Inamin niyang nadismaya siya bago humakbang pasulong ng mag-isa. Sumagot si Luis ng may mapang-asar at mapanghamak ng ngiti. Tinatawag si Periselas na hanggal at tinatanong kung naiintindihan na ba niya ngayon na walang sino man ang kakampi sa isang hamak na pulubing tulad niya. Nangungut siyang sinabi niya na kung ayaw kilalanin ni Periselas siya bilang prinsipe, dapat ay subukan niyang hiwain siya gamit ang hamak na espada at kunin ang kanyang ulo. Itinaas ang kanyang espada ng mataas gamit ang dalawang kamay, pinakawalan ni Periselas ang Living Sword Art, First Half, First Technique, Golden Torrent. Malamig niyang idineklara na tiyak na papatayin niya si Luis. Habang inihahanda ang kanyang sarili, sinuri ni Periselas ang sitwasyon sa kanyang isip at naalala na kung tunay na nais mong magligtas ng isang tao, kailangan mo munang maging malakas. Muli niyang naalala ang lumang mga salita ng kanyang master, naririnig sa kanyang isip na kapag ang espada ay winisiwas mula sa posisyong hindi maaabot ng iba, doon mo lang marapat na tawaging malakas, at ang Living Sword Art ay ang mismong esensya ng ideal na iyon. Tinatawag niya ang Living Sword Art, First Half, Second Technique, Salvation Sword Technique. Sa sandaling iyon, inutusan ni Luis ang mga knight na ipakita sa pesting iyon kung saan siya nararapat. Gayunpaman, kumilos si Periselas na parang kidlat, agad na pinabagsak ang mga Imperial Knight habang ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay rumagasa patungo sa bawat kalaban sa kanyang harap. Kahit ganoon, mapagmataas na sumigaw si Luis na kahit gaano pa magsikap si Periselas, hindi siya kailanman makakakontra sa pamilyang imperial. Ang asul na apoy ay tila kumikislap mula sa espada ni Periselas habang ang mga Imperial Knight ay patuloy na naglulunsad ng walang tigil na pag-atake sa ilalim ng utos ni Luis na huwag umatras. Napamura si Periselas sa inis, nagrereklamong hindi sila nauubos. Bigla, isa sa mga knight ang umatake mula sa likuran, pero bahagyang naharangan ni Periselas ang atake gamit ang kanyang espada. Sinamantala ang pagkakataon, agad na inutusan ni Luis ang lahat na umatake ng sabay-sabay, at ang mga knight ay naglunsad ng koordinadong pagsalakay laban kay Periselas habang siya ay dahado. Sa sandaling iyon, ang kakaibang itim at asul na usok ay kumalat sa hangin. Ang usok ay tila may lason, agad na nagpabagsak sa mga knight. Pagkatapos, isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong battlefield, na nagsasabing tila ang paniniil ng unang prinsipe ay mas malala pa kaysa sa inaasahan. Ang bagong dating ay may hawak na librong mahika na lumikha ng nakal-alasong usok, at agad siyang nakilala ni Periselas, tinatawag ang pangalan ni Leon von Marvis.
Ngumisi si Luis sa pagkakita sa kanya at mapang-asar na tinanong kung pati ba ang aso ng mga Dark family ay naglakas loob na hamanin siya ngayon. Mahinahong humingi ng paumanhin si Leon sa kanyang kamahalan, pero ipinaliwanag na kahit hindi siya kabilang sa isang Dark family, hindi pa rin siya mananatiling tahimik. Sinabi niya na ang ginagawa ni Luis ay lubos na kakaiba mula sa kanyang sariling mga pamamaraan, at nakakahiya rin ito. Sa isang napakalakas na presensya, na parang mismong sagisag ng kamatayan, tumayo si Leon sa harap nila. Nagngit-ngit, ang mga ngipin ni Luis sa galit, inagaw ang isang sibat mula sa isa sa kanyang mga tauhan bago inilabas ang kanyang kapangyarihan. Tiningnan si Leon ng may malamig na paghamak, idineklara niya na isang hamak na miyembro ng mga Dark family ay naglakas loob na kumontra sa kanya. Tinanong niya kung nakalimutan na ba ni Leon ang dakilang kapangyarihan na ipinasa sa pamamagitan ng pamilyang imperial, ang kapangyarihang nagtataboy sa kadiliman mismo, at nangakong personal niyang tuturuan si Leon ng kanyang lugar. Inihagis ni Luis ang sibat pas-ulong habang ang gintong kidlat ay kumikislap sa paligid nito, na ipinapahayag na ito ay banal na kaparusahan. Sa mismong sandaling iyon, isang kidlat ang hamati sa langit at tumama sa sibat, naganap itong ni-neutralize. Ang tumawag sa kidlat ay si Penelope, at agad siyang nagsalita laban sa kanya, tinawag siyang kapatid at pagkatapos ay Luis von Arnheim, idineklara niya na bilang prinsesa ng imperyo, hindi na niya maaaring palampasan ang kanyang kaiyahiyang pag-uugali. Mula sa sandaling iyon, sa ngalan ng Arnheim, kinundena niya ito bilang isang traidor. Ang nakakasilaw na kidlat ay bumalot sa langit habang tahimik na sinuri ni Penelope ang sitwasyon, naniniwalang sa oras na ito ang hukbong inilagay niya sa standby ay dapat patungo na sa nayon. Napagtanto niya na kailangan na niyang patayin ang kanyang sariling kapatid dahil kung hindi na kailanman mapapanatili ang kaligtasan ng imperyo. Napagtanto niyang oras na para isantabi ang titulo ng maawang prinsesa. Pinagsama-sama ang kanyang napakalakas na kapangyarihan at itinutok ito kay Luis. Nakiusap si Penelope para sa kapakanan ng kaligtasan ng imperyo na ang kanyang kapatid ay dapat mamatay. Dahil sa pagtibay ng kanyang desisyon, inihanda niya ang kanyang sarili na paslandyan ito. Si Pereceles at Leon ay nakatayo ng nakatulala sa gulat sa desisyon ni Penelope habang ang napakalaking puwersa ay rumagasa ng direkta patungo kay Luis. Ang napakaliwanag na gintong mahiwagang liwanag ay nagbigay liwanag sa buong langit. Abangan!